Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo, mga kababayan. Komentuhan po natin ito pong pinalabas na video ni Senadora Amy Marcos, mga tambay. Ito nga sinasabi niyang ninanakaw nila ang Pasko. Panoorin na po natin, mga tambay, at komentuhan po natin ito pong pinalabas ni Senadora Amy Marcos. I-set up po natin. Panoorin po natin. Magdag ka pa. Nagsasaya ang mga adik. Nagdiriwang ang mga kriminal. Busog na busog ang mga buwaya. Mga kurap lang ang maligaya. Ninakaw nila ang Pasko. Yan pa, mga tambay, ang video po na pinalabas po ni Senadora Amy Marcos, mga bayan. Ninanakaw o ninakaw nila ang Pasko, mga bayan. Yan po ay patama po yan sa mga magnanakaw na politiko at lingkod bayan sa ating bansa. Di po ba? Napakarami pong ginawa nilang pagnanakaw, namantala, at lahat po ng problema ay binigay sa atin mga Pilipino. Unang-una, nakita niyo po ang mga pulburon. Lumaganap na naman mga adiktus, mga gumagamit ng pulburon. Isa na riyan ang pinangalanan ni Senadora Amy Marcos, ang kanyang kapatid na si Bongit, na tinatawag niyang bangag, at ganun din ang kanyang asawa at mga anak. Hindi po ba? At marami pang pinangalanan dyan si Senadora Amy Marcos. Ganyan po katindi ang ginawa po nung pumasok po ang binagoong ang Pilipinas. Isa rin po kasing may kasalanan dyan si Senadora Amy Marcos, dahil alam niya pala na hindi lumulubay at hindi tumitigil sa pulburon ang kanyang kapatid. Pero sa kasakiman, sa kapangyarihan umano, ay ipinilit pa rin at isinaksak pa rin sa mga Pilipino na mahusay at magaling ang kanyang kapatid dahil po sa kapangyarihan. Hindi kaya? Kaya po ang nagdurusa, taong bayan, kapangyarihan, pera. Hindi po ba? Kaya po, ito pong mga pinalabas ni Senadora Amy Marcos ay patungkol po sa kanila lahat ito. Kasakiman, pera, kawalang awa, walang awa sa mga Pilipino. Pinapatay ka na sa kahirapan, ninanakawan ka pa, at dinadala ka pa sa masamang bisyo nila umano. Krimen, napakaraming krimen. Lumalakas na naman sila. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nabawasan sila ng napakalaking porsyento. Hindi po ba? At naging mapayapa ang Pasko. At hindi tayo ninanakawan.
ng 6 na taon ang ating kapaskuhan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, sila lang ang masaya. Sila. Nasa kanila na lahat eh. Kapangyarihan, pera, pati pulburon, pati mga kriminal, kasama na rin yata nila umano. Hindi kaya? Ganyan po katindi. Kaya dito po sa pinalabas ni Senador Amy Marcos, mga kabayan, isa rin po siya sa naging dahilan eh. Isa rin po siya kaya po nagkaganito tayo eh. Kung hindi, di ba, ulitin po natin at lagi po natin uulitin, kung hindi rin po dahil sa kanya, pinagtakpan niya, akala niya magbabago pa ang kanyang kapatid, magbabago at aayusin ang kanyang buhay at ang kanyang sarili at ang kanilang pamilya, ang kanilang dangal ay ibabangon. Hindi pala. Lalo pala itong pasasamain umano ng gusto sa mata ng mga Pilipino. Dahil mas hinigitan pa niya ng 3 taon mahigit ang grabing korupsyon na ginawa niya kaysa yata doon sa tatay niya. Hindi kaya? Kaya nakakalungkot man mga kabayan dito po sa mga pinalalabas ni Senadora Amy Marcos na talagang may katotohanan ng kanyang pinalalabas na mga video katulad po nito. Ang nakakalungkot lang po, tayo po ang nagsasakripisyo. Tayo pong may hirap. Tayo pong nasa laylayan. Tayo nasa atin ang malaking impact. Wala po sa kanila. Never silang magkaroon ng problema habang sila ay nasa kapangyarihan. Lahat ng Pasko nila ay hindi po kayang nakawin ang Pasko nila. Pero ang Pasko natin, lagi po tayong nagdidildil ng asin. Mga kababayan, hanggang noodles at sardinas na lang tayo. Mga kababayan, lalong-lalo kung tayo po ay nasa laylayan. Hindi po ba? Pero darating naman po at aasa naman po tayo mga kababayan. Ang panahon naman po ay mabilis at lumilipas. Darating naman po ang panahon na sila naman po ang magpapasko sa kulungan. Hindi na po nila kayang nakawin ang ating Pasko. Lalong-lalo po kung ang maupo pong muli ay isang Duterte na katulad po ng Vice President. Never na pong manakaw ang ating Pasko pagka po ang isang Duterte po ang nanungkulan sa ating bansa. At sila po ang magpapasko sa kulungan sa dami ng ginawa po nilang kawalanghiyaan, pagnanakaw sa ating bansa at sa ating mga buwis. Hindi po ba? Inaasahan naman po natin yan. Yan po mga kabayan, ang komento po natin, yan po sa pinalabas ni Senadora Amy Marcos na lahat po yan ay puro po patama at may katotohanan po para sa kanila. Mga kababayan, realidad po yan. Ganyan-ganyan po ang ginawa nila sa ating mga Pilipino. Mga kababayan, maraming salamat po sa gusto po na ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo. Lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, ang panalangin po natin sa ating pong buong sambahanan, sa ating po at sa pamilya Duterte, na tayong lahat po ay maingatan po sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal. At syempre, madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. At syempre po, happy holidays mga tambay. At araw-araw po ay sana po ay maibalik po ang Pasko sa atin ng mga magnanakaw sa gobyerno. Ingat po mga kabayan. Ingat po. Paalam po muna. Bye-bye.